Hello guys, eto na naman tayo. Weekend family trip namin ngayon, kasama ang parents ni Joy. At food trip muna ang inatupag namin. Kalagitnaan ng biyahe namin, dumaan muna kami sa isang sikat na kainan dito sa Tugbok, dito sa Jinlex Eatery. Dinadagsa din ng mga biyahero ang kainang ito. Sa bagay, along the highway lang naman kasi marami din silang mga choices sa mga pagkain sa menu dito. Tapos, freshly cooked pa. At may mga nakadisplay din silang mga hito. At ikaw nang bahala kung anong klaseng luto ang gusto mo. At syempre, ang pinaka-trademark sa kanilang menu, ang nakadisplay at naglalakihang mga hiwa at mga buto ng bulalo. O diba? 400 pesos lang per bowl ang order ng bulalo dito. Good for 4 to 5 persons na din siya. At unlimited sabaw pa. Okay! Anim kami nandito ngayon, kasama ang mama at papa ni Joy, pati kapatid at pamangkin niya na si Daylan. Kumuha na din kami ng hito. Tapos, pinadip fry na namin agad. Yun din kasi naman ang trademark na luto ng hito. Madali lang naman ma-serve ang mga pagkain namin ngayon. Iinitin lang naman nila ang bulalo, tapos yung hito na lang ang lulutuin nila. At ito na, sinerve na nila agad ang nag-iinit at fresh na fresh pa sa kawali. Ang bulalo! O, diba? Imagine nyo, ilang oras, days, o weeks na kaya nilang pinapakulo ito at meeting-meaty pa. At may matching bone marrow pa sila. I'm sure di na ako makakatikim niyan. Ang dami na kasi nag-aantay niyan. May mga konting gulay din siya at ilang piraso ng hiniwang mais. You know, maya-maya pa ay sinerve na din nila ang pinadip fry namin na hito. Can you see that? Per kilo nga pala ang order ng hito dito at ang isang hito ay tumitimbang na ng more or less 1 kilo. Dalawang hito na kinuha namin. Marami kasi kami ngayon eh. May isang luto pa pala ng hito na gustong gusto ko. Yung parang nilalagyan siya ng ginataan para gawing sarsa o sabaw. Hitong pinalabog nga pala ang tawag nila nun. Kaso, majority wins. Mas gusto nila ang lutong deep fry na hito. Kaya yun. Kompleto na mga order namin. Kaya nagsimula na kami agad sa kainan. Isa-isa na kaming may mga mini bowl para sa bulalo. Para everybody happy. Siya nga pala, hito nga pala ang pinakabinebenta dito sa Tugbok. Kaya, kung naghahanap ka nito, dito ka na lang bumili. Mura pa, 140 to 160 pesos ang benta nila dito per kilo. Imagine nyo, compared sa ibang mga isda na binebenta sa palengke. Lahat ng mga biyahero na dumadaan dito palabas at papasok ng Davao ay bumibili talaga dito. Kaso, ang hito, di pala ito pwede sa mga taong may matindi or bago lang na may mga karamdaman. Buti na yung maingat. Halos nag-e-enjoy na ang lahat dito sa mga kinakain nila. Parang mga hindi makakasama, di nagpapansinan. At ito na ang kinalabasan sa mga kinain namin. O, diba? So far, parang 2 o 3 request kami sa sabaw ng bulalo. Parang ginawa ng tubig. Hehe. At ayan na nga, may naiwan pa pala para sa mga minamahal namin ng mga alaga. Yehey. At grabe, halos nabusog kami sa mga kinain namin. Parang gusto ko na yatang matulog. Hehe. Maya-maya pa ay dahan-dahan na kaming lumabas sa kinainan namin. Malayo-layo pa kasi yung pupuntahan namin. So far, maganda naman ang takbo ng panahon. May dinaanan na naman kami saglit dito pa rin sa Tugbok. May mga nagbebenta din pala dito ng mga seedlings at planting materials. Bala kasi namin magtanim doon sa pupuntahan namin na medyo bukid sa Kalinan. At durian ang gusto naming itanim doon. Maganda din kasi ang lupa doon, sagana at mulsog. Maraming klase ng mga halaman ang binebenta nila dito. Yung iba, parang ngayon ko palang narinig ng mga tanim. Eto sila guys oh, medyo marami-rami din ang mga display dito. Marami din mga bumibili ng mga planting materials dito. Syempre, para itanim. Yung iba, dito nila tinatanim somewhere sa Kalinan District. Yung iba, palabas na ng Davao. Yung papuntang Buda at ang mga malalawak na mga bukid sa Bukidnon. O di kaya, papuntang Cotabato. Minsan nga daw, pinapakyaw na lahat ng mga tinda nilang seedlings dito. At kahit ang mga kapitbahay na nagtitinda nito ay nagkakaubusan din. Check nyo na lang guys kung may mga napupusuan kayong itanim. Comment down below na lang din para sa mga tips sa pagtatanim, pag-aalaga, pagpapalaki hanggang sa pagpapabunga nito. At ito na ang mga binili namin na mga planting materials. Yung mga nakabalot na red cellophane, bale mga 14 pieces to siya lahat. May mga freebies na din pala silang binigay. Dala na din ng matindi at mausising hagel ni Mrs. Puyat na variety ng durian ang binili namin dito. Ito na din kasi ang variety na mas okay sa lahat ng mga varieties ng durian. Bale, mga 600 pesos na ang binayad namin dito. Imagine nyo, di pala biro ang mag-budget na mukirin. Well, maya-maya pa ay dahan-dahan na din kaming umalis para makaabot na sa destination namin. Medyo malayo-layo pa kasi yon at magtatanghalian na din. So paano? Hanggang dito na lang ulit tayo guys. See you ulit sa mga next videos ko!
Enjoy!